Welcome to Taal, Batangas. Isang lugar sa Batangas na para kang sumakay sa isang time machine. Parang bumalik ka sa nakaraan. Ang Taal, Batangas ay isang heritage town na puno ng kasaysayan at kagandahan. Itinatag noong 1572, tahanan ito ng mga makasaysayang bahay na bato at ang Basilica of St. Martin de Tours, ang pinakamalaking simbahan sa buong Asya. Sa bawat kanto, ramdam ang kwento ng nakaraan, mula sa burdang Taal, paggawa ng balisong, hanggang sa yaman ng kulturang Batanggenyo. At syempre, hindi kumpleto ang pagbisita kung hindi titikman ang kanilang sikat na delicacies. Sa Taal, bawat tanawin may kwento at bawat lasa may alaala. Tuklasin at timusan natin. Yung may papoy Ang mga Batanggenyo dishes merong tawilis. Miss ko ang tawilis. At mga local delicacies. Tapos yan, yung tapang Taal, Tapos mayroon ding pupor. Ayos na ayos yan na hindi dapat palampasin. Hindi ka taga-Taal kung hindi ka nakatikim ng pansit biko. Food crawl sa napakagandang Taal, Batangas. Let's go! Yan, bukas na alas 5 na ng umaga. Din na ang puntahan ng mga taga-Taal. Pipila na tayo din Ang paboritong almusal ng mga taga-Taal, Batangas, ang pansit ni Mang Biko. At yan, inabutan natin. Ari yung una daw nilang salang. Yan, saglit lang rin unang lalagyan natin. Tapos kita nyo din ay sustainable materials. Gumagamit ng daon ng saging. Sayan, brown paper. Babalot. Maramihan din na nadaan for takeout. Parang nga partida pa kasi naulan Nung huli kami nagpunta din garning oras, ay hangaba na ng pila. Yan, kita nyo ba mga Mickey na yan. Saka biho na rin. Tapos yan, nag-shop ng fresh aromatics saka gulay. Ang gulay ng mga ay upo. Yung diretso na. Kita mo. Kakasalang daang ng mga yan. Nangangalahati na, kaya naman si Idol ay nagsalang na. Nagigisa ng bawang at sibuyas, ang bango agad. Nung pagtama ng bawang at sibuyas sa mantika, yan, tapos ilalagay na. Upo nga yan na. Upo. Yan. Lalagay na Mickey. Tapos, yan, meron din silang kaldo din. Yun. Kaya malasang pansit ng mga yan. Di kaldo yan. Ang kaldo ay pinakuluan ng mga buto-buto ng baboy. Binubuhag-hag ang Mickey. Tapos yan ay tatakpan para maluto. Tapos makikita niyo yung barbecue stick na yon. Iisip niyo naman yan, may barbecue din. Tingnan niyo kung para saan yan. Ang isang lagayan na rin parang 10 minutes. Sabi sa inyo, marami din yung nagte-take out. Yan. Kakarinig ko lang. Merong nag-order ng 50 Kaya hindi na talaga nakapagtataka na ilang oras lang. Yan, nilalagay na ang bihon. Yung bihon nakababad na sa tubig para medyo malambot na yan pag inilagay. Yung inuhuhuna. Tapos lalagyan ng kaldo. Yan, ilagyan na ng toyo sa mga ibang pampalasa. Ilagyan din ng paminta. Pepper sadya ang pansit ng mga Kaya may tinatapos lang na order kasi may umorder ng 50 bago tayo kumain ng pansit biko. Kainin muna natin isa nilang sikat din na ang dami rin nabili. Actually kanina may bumili ng 50, yun daw ay papuntang Singapore. Sadya daw talagang dadalhin doon at uutay-utayin. Ari yung kanilang tamales. Hindi ari yung tamales ng lipaha. Ari yung tamales sadya na alam ng karamihan. Yan, kita nyo naman, oily. Yan, so isang magkayakap na garne ay 30 pesos. Ang init din. Yan. So, ang laman na rin ay chicken. Tapos malagkit. Tapos chicken yan. So, kakapaibig din First bite. Thank you, Lord. Ari naman, savory. Tapos yan, meron ding itlog. Very filling. Marami din na nagte-take out.
iniisim na lang uli nila sa bahay. May mga chicken slices talaga. Kaya nakakabusog. Pero magpakwento muna tayo bago natin timusan yung pansit biko mismo. Magandang umaga po. Ako po si Evangeline Pasumbal, anak po nung may-ari nung Pansit Biko. Nasa Taal, Batangas po, Kalye Ilagan, Poblasyon 7, Taal, Batangas. Yung Pansit Biko po talaga ay pangalan ng aking tatay. Siya po ay boy ng mag-asawang Sabel at Mumoy Mercado, Karaos. Ngayon po yung kanyang mga bossing ay nagpunta po sa Amerika. Iniwan po sa kanya yung tindahan. Iniwan po sa kanyang tindahan. Siya na po yung nagpatuloy hanggang ngayon. Tapos nung siya po yung nawala na, kami naman pong second generation na ang sumunod, ang nagmana. Mga pinsan ko po ang aking mga kasama dito sa tindahan. Kasi po sa tagal na po nung aming tindahan, halos lahat po ng mga tao dito ay nakatikim na po ng Pansit Biko. Simula pa po nung sila yung mga elementary, high school, lalo na po nung high school na pag nalabas po pag recess, takbuhan na po dito sa tindahan, bibili po ng pansit. Kaya sabi po namin, hindi ka taga-Taal kung hindi ka nakatikim ng Pansit Biko. Tapos ngayon ho, nakakailang kilo ho kayo ng pansit? In average po ay 50 kilos po daily. 50 kilos. Pero yun ho ay tatatlong oras ang pagluluto. Apo, Ano ho? simula po 5 o'clock ng umaga hanggang alas 8. Tapos kung i-describe nyo ho ang lasa ng pansit biko sa mga manonood, paano nyo i-describe ang lasa? Masarap po, malinamnam. Yan po ang sabi nila. Kumbaga po, gisado naman po siyang pansit eh. Yun lang naman po ang ano niya. Tapos yung ginagamit po naming mga ingredients ay laging fresh. Everyday po ay bago ng bago. Tapos yung iba po, sabi nila, yung mga suking na talaga, kulang daw po ang araw nila pag hindi nakakakain ng pansit. Tama ho. Saka sabi ko nga sa unang vlog ko din, kayo ho siguro ang, kaya nauso siguro ang kasabihan na wag tutulog-tulog sa pansitan. Dahil pag tinanghali ng gising, mauubusan na. Mauubusan na. Yan, lalo naman ako napaibig sa pansit biko nung narinig natin ang storyang iyon. At kita nyo naman, ano sinasabi ko sa inyo, yan ang pinaka-chopsticks niyan. Although meron din naman silang plastic fork, pwede rin, pero yan hindi ka kayo napapaibig siyan. Oily, peppery, piping hot. Yan, isang first bite, thank you Lord, para sa pansit biko. First bite, thank you Lord. Yun nga, napakalasa, peppery. Ang ganda ng pagkakaluto ng noodles. It's comfort and nostalgic food. Para naman sa ating mga dayo, ay napakasarap na Mickey Bihon gisado. Tapos, ang condiment niyan ay suka. Lalagyan mo ng suka na medyo may anghang. Kasi nga, salty and peppery siya. Yan, may upo na. That added layer of flavor. Speaking of suka, meron din sila din ng tindang chicharon. Nung huli kong punta din wala niyan. Kaya itatopics natin sa ating pansit biko. Tapos, lalagyan din natin ng suka. Pero ito naman kasing pansit biko. Ito na yung mga pansit na hindi na kailangan ng karne. Masarap na yan ang gayaan. Pero syempre, mas masarap yan kapag may chicharon. Yung chicharon niya, crispy, not too oily. Bagay na bagay din sa pansit. Dati kami ni Aisha din naghati pa sa isa. Sising-sisi kami noon, lalo na nung kami nakauwi na. Ngayon, nagtig-isa na, natuto na. Kahit na rin simula pa lang ng ating Taal Food Crawl. Marami pa tayong pupuntahan, kaya sama-sama tayo doon. Pero, solid start sa ating Taal Food Crawl, Pansit Timang Biko, legendary na din Kita-kita tayo sa susunod. Ayan, sir, balita ko, araw-araw daw kayo dito. Oo. Ilang taon na kayo na araw-araw napunta din Sa aking kwan, more than 25 years now, almost 30. 30? Oo. Ba't ho kayo din na nag-aalmusal? Para bang, ewan ko, basta para lumalakas ba ang iyong katawan. Sino mag-aakala na ang lumang bahay na yan ay may tinatago na masarap na lumihan? Narito na tayo sa isa sa paborito kong lumihan din sa Batangas, ang AA's Lomi din sa Taal. Grabe parang ka lang. Parang pumapasok ka lang sa bahay ng kaibigan mo nung sinaunahing panahon. Pero ngayon,
modern times, maglulumi. Oy, kamusta? Kamusta? Yan, nari ang kanilang menu. Ang paborito namin din Arisadyang Volcanic Lomi. Oh, sarap yan. Tapos, siguro, chicken chami. Masarap din ang chami ng mga ari. Yan, nagdadatingan na mga mangangaing. Sabi ko, iaagahan ko para kakaunti pang tao. Ayan, ito po, inabot na. Yan, napakaswerte naman na mapapanood natin ulit kung paano magluto din sa AA's Lomi, kung paano padali nila. Yan, so, nagigisa sila ng sibuyas. Tapos, yun, yung kanilang kaldo. Sumandok na, sumalok na. Kita nyo naman, kulay pa lang ng kaldo. Alam nyo na malasa yan. At ang AA's Lomi, isasadya sa pinakamalasa na lumi din sa Batangas. Tapos yan ay lalagyan na ng kanilang mga pampalasa. Ang sukat ay sikreto nila. Yan, sasabay na ni Idol ng chami. Dini naman ng chami. Masarap ang chami rin ng mga rin. Yung may papoy Oh, kaldo ng lumi, sulakan eh. Yan, sabay-sabay na rin, pampalasa, gulay, saka Mickey para sa chami. Ganda ng kulay ng Mickey noodles lagi ng mga rin. Tapos, yung itlog, nilagay na sa lumi. Yan, nagdagdag na ng kaldo. Dahil biglang nagdatingan niya ang mga tao. Sabay-sabay na luto din ng lumi. Siyempre, dinagdagan na rin ng pampalasa. Ang Mickey noodles, si Metme ang dating doon. Yan, nagbawas na ng kaldo. Yan naman ay sineserve kasama ng chami. Yan. Yan. Fried chicken pala din double fry. Para daw kanilang lomi cook na rin. Nagsimula na server, dishwasher. Ngayon, siya na ang pinagkakatiwalaan din Promoted na. Masarap na magtimpla ng lumi. At yan na. Basta legit na Batangas Lomi, yan man ay yung sinaunang timpla o yung modern na timpla, kailangan malapot. At yan, kasaba ang pampalapot niya. Yan, tinikman na ni Idol. Ayos na? Ayos na. Yan. Pampalapot na laang. Kaunti-unti lang. Pag ay nabubok. Baka mapahuhu lahat. Pero yan, kita nyo, lumalapot-lapot na. Yan, listen to that beautiful sound. Beautiful sound ng napakalapot na lumi. No? Oh. Kailangan talaga dyan. A lot of elbow grease. Galing maghalo. Hindi natin lapsik Baka ay makatilapsik sa akin. Kapit yan. Hanggang malapot na. Mainit. Yan. 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 Yun na. Yan. Toppings naman. Depende siyempre sa order. Yan, matik, merong atay. Ang kanila ay inadobo. Tapos may halo ng kaunting sarsa ng adobo. Dagdag palasa yan. Tapos chicharon naman. Matik din yan. Dagdag lutong iyan. Siyempre, di mo mawala din ang rebusado. Paborito ko yan. Yan. Yan ang chili oil nila. Homemade nila, sila sadyang gumagawa niyan. Yan, kaya tinawag yung volcanic lomi. Meron yan ng kanilang homemade chili oil. Yan, nilagyan na ng siomay. Masarap din ang siomay ng mga pugo. Mari na sa amin. Yan, na-miss ko din sa AA sa Taal. Ako na may lagi nagpapadeliver doon sa Lipa branch nila. Pero ito talaga yung original branch nila. Parang 2 years since na last ako nagpunta din At yan. You know, volcanic lomi agad. Di pati sa plato. Tulo ang sipon mo din Yan. Lumi na may chili oil.
ay hindi ka napapaibig dyan. First bite, thank you Lord. Anghang. Pero sarap. Yung anghang na hahabulin mo ng ng kagat uli. Kung yung original na lomi, yung medyo kulang sa timpla na kailangan ng sausawan, ito yung literal na kahit wala ng sausawan. Nalalagyan mo lang ng sausawan kasi hahabulin mo rin kahit paano yung lasa ng kalamansi eh. Saka yung lasa din ng sibuyas. At kung gusto mo mas maanghang, yung lasa ng sili. Pero more ng sibuyas saka kalamansi yung timpla natin. Yan. Samahan na rin natin ng siomay. Alright. Kaya naman itong AAs, dinadayo sa Jadine. Babalikan kita. Ay, anghang. Kari muna kanilang chicken chami. Kaya medyo nag-dry na kasi kanina pa to eh. Nag-shoot pa kami. Yan. Yung chami nila manamis na miss. Tapos sasamahan mo ng chicken na crispy. Lagyan din natin ng konting sausawan na maraming sibuyas. Quality. Tapos to, may Shanghai din sila. Pinatingin nila sa atin. Sa mga kababayan ko dyan, yung mga Shanghai na inihahanda sa mga birthday yan, mga baysanan, ito yun. Ito yung hahanapin mo. Ito yung target lock agad eh. Pag sa mga handaan. Tapos may chichabo rin sila. Chicharon bulaklak. Ayan. Sausaw sa suka. Ang alam ko may mga lomi rin sila na may topping sa garne eh. Pero itong shami, solid din eh. Pwede mong ihalin-hinan sa nila, sa lomi nila. Pero ang nagpasikat sa kanila at ang talagang kailangan mong dayuhin at iyong babalik-balikan ay ang kanilang lumi. More specifically, yung kanilang volcanic lomi. Natulo na ang aking sipon sa anghang. Pero yung anghang na hahanap-hanapin mo. Ayan, sarap na sarap siya. Mahilig din niya sa lumi ng AA. Sa katuwa niya na nakita niya na may kapihan na sa baba ng AA. Kakape rin kami doon. Yun ang bago since the last time na narin ako. Dati wala pa ng kape. Ngayon meron na. Isa na namang solid stop sa ating Taal Food Crawl. See you sa next one. Narito ang Basilica of St. Martin de Tours. Itinayo noong 1856 at natapos noong 1878. Bawat bato at haligi ay saksi sa higit 400 taon ng pananampalataya at kasaysayan. Kung Taal ang puso ng kasaysayan, ang Basilica naman ang tibok ng pananampalataya. Yan, sa mga naghahanap ng butchi, nakakaunti na nga naman nagtitinda din eh. Sa labas laang ng simbahan, ayan, may butchi-butchi din eh. At maganda din eh, meron pang ube. Saan ka nakatala niya? Di nila ang yan. Sige, makabili. Ari naman ay natimusan ko na. Dititimusan natin aring ube. Magkano idol din eh? May 50 pa, may 100. Yung 50 la. Pwede kang mixed. Yeah. Yun, i-mix na natin para magkano? 50 pesos daw. Mixed. Yan, mix na rin. 50. Yan, food trip muna tayo din sa labas ng simbahan. Ari nga palang St. Martin of Tours ay pinakamalaking Catholic Church din sa Asia. Kaya ang dami nagpupunta din ang dami nagsisimba, ang dami nagpapakasal. Actually, kaya rin kami narinig sa Taal ay nagninong at nagninang sa kasal. Yan, shout out sa aming mga inaanak, Jepoy sa Iza, mga content creators din yan. Yan, ari yung typical na butchi, yung kulay orange. First bite, thank you Lord. Ari yung very filling, hindi masyado matamis. Definitely hindi kwek-kwek yun. Ari naman yung ube. Wow! Prepared ako na sabihin na mas gusto ko pa rin yung original pero sarap pala na rin. Sa lahat dyan nagtitinda ng butchi, magtinda na rin kayo na rin. Or, kung kayo napapaibig, puntahan nyo din eh. Yan ang dahilan kaya kahit gusto kong kumain ng marami sa AA's Lomi ay tamang chill lang dahil tayo ay
Kakain din institusyon na sa Taal, Batangas ang Don Juan Boodle House. Tayo ay magbo-boodle fight din Kau mapapalaban. Yan o, kahit after lunch na, ang dami pa ring tao. At karamihan ng mesa din ay nagbo-boodle fight. Handa ka na ba sa ultimate boodle fight experience? Tara, tikman natin ang Batanggenyong handaan sa Don Juan Boodle House. Ito ang kauna-unahang boodle house dito, itinatag noong 2010. Hatid ang mga orihinal na Taal specialties na sama-samang ihahain sa ibabaw ng dahon ng saging para sa masayang boodle fight. Isang handaan na sumisimbolo ng samahan, tradisyon at kaligayahan. Yan, at marami naman silang options din for boodle fight. Yan, may mga good for 5 to 6. Tapos may mga rice meals din naman sila, yung mga pang-isahang tao. Pero dahil kami dadalwa, saka may mga kakainan pa kami mamaya. At din tayo rin pipiliin natin yung Taal Specialties Boodleito dahil siyempre Taal Food Vlog to. Narin na yung mga sikat din sa Taal tulad ng Tapang Taal, adobo sa dilaw, pritong tawilis, magsasakol na din At yon, may kaping barako, mga pagkaping barako. Ang gara na hugasan din tapayan. Ayos nga rin naman. Tapos kita nyo yung mga uniform ng mga staff nila, sinauna. Yan, ang plato din dahon ng saging. Papalaban ng kain paggarne ang datingan. Ano special? Kaya kung napapaisip kayo kung bakit sikat na sikat ang Don Juan Boodle House, ay tingnan nyo are, Boodleito pala ang yan. Ay pa yung smaller version ng boodle fight nila. Pero are sakto-sakto sa 2 tao na gutom. Kung 3 tao kayo, kasya-kasya pa rin are. Yan. So merong garlic rice, tapos merong tapang taal, tapos merong tawilis. Na-miss ko ang tawilis. Merong itlog na pula sa kamatis, tapos adobo sa dilaw, a popular Batanggenyo dish. Samaya sabihin ko kung bakit yan ay adobo sa dilaw ang tawag. Tapos meron din tayong talong, saka okra, bagong alamang, tapos watermelon. Yung watermelon, yan ang fresh fruit in season ngayon. Mamaya sasabihin ko rin kung anong pinagkaiba ng Tapang Taal sa ibang tapa. Yan, gawa muna tayo ng sukang sausawan para sa tawilis. Yan. At syempre, huwag kakalimutan maghugas ng kamay dahil boodle fight. Ang cute ng kanilang tapayan, doon kayo maghuhugas ng kamay. Yan, sasandok na tayo. Garlic rice, tapos na-miss ko ang Tapang Taal. So, ang Tapang Taal, kung makikita nyo yung taba na yan, siguro may idea na kayo. Ang tapa, kalimitan alam natin dyan ay baka. Ang Tapang Taal ay gawa sa baboy. First bite, thank you, Lord. Tender pork, tapos more on the salty side, pero may konting sweetness, tapos may garlic flavor as well. Tapos na rin naman, tawilis. Siyempre, sa Taal Lake mo lang makikita yan. At safe po kainin ang tawilis. Sausaw natin sa suka. Bagay na bagay sa garlic rice. Tapos chicken pork adobo. Kaya yan adobo sa dilaw. Obviously, color yellow. Ang nagpapadilaw dyan, kasi hindi gumagamit ito ng toyo. Ang ginagamit din ay turmeric. Yun ang nagpapadilaw dyan. Dito tayo sa pork. Sabaw na natin. Mga namis-namis. Lamot ng pork Tapos may alat pa rin. Siyempre hindi sa soy sauce kumukuha ng alat. Yan ay sa asin. Yung chicken, i-reserve ko na yan para kay Aisha. Tapos pag boodle fight talaga, sarap ng talong, tapos bagoong. Sasamahan mo rin ng okra. Bumulos na si Utoy. Bawas din tayo ng itlog na pula sa kamatis. Ang boodle fight talaga, meant siya for groups lalo na pag families. Kasi there's a sense of, kumbaga, salo-salo. Ito talaga yung literal na salo-salo. Kumbaga dati ang boodle fight, mga pangsundalo. Ngayon, na-enjoy na rin ng mga pamilya. At dito sa Taal, lalo na kung gusto nyo matimusan ng mga Batanggenyo favorite, saka yung mga Taal native delicacies,
Tulad yung tapang Taal. And speaking of Batanggenyo favorite, tawilis. Must try din eh. Sa Don Juan Budel House. Tapos magkakapeng barako ka. Inam na inam. Speaking of Taal native delicacies, meron pa tayong kakainan sa loob ng palengke ng Taal. At isa pang lumihan na sikat din sa Taal. Kaya kita-kita tayo mamaya. Narinig naman tayo sa Taal Public Market. Quick stop lang pero essential stop to dito sa Taal, Batangas. May masarap na pagkain dito. At din yan sa Bong Nuenas Special Empanada and Food House. Yan syempre ang Taal, Batangas. Kilala yan sa Apang Taal. Saka sa Longganisan Taal yan. Dami sila nagtitinda din. Bukod sa empanada, meron pa sila ibang tinda din. Yan, may mga nakikita ko mga pansit-pansit, palabok. Tapos yun, may mga lutong ulam din doon sa kabilang iyon. Yan, na rin ang ating pinuntahan din yung special empanada ng Taal, Batangas. Ano yung nakasalang, sir? Anong flavor niyan? Pork. Pork, rin pork. Sarap niyan. Mga nga rin pa ang bago sasalang. Yan, nagkakakulay na. Luto na pala iyon. Papalamigin lang na konti. Yan, nagsalang na uli. Dire-diretso yan hanggang mamaya. Sanay na magbalot din eh. So dami ka naman nabili niyan sa isang araw. Salamat po. Kaya kita nyo naman na action sa likod ko, saka mga shots ko kanina ay talagang sikat na sikat na ring Bong Nuenas. Bukod sa kanilang mga empanada, sikat din sila sa mga ulam, sa merienda. Pero syempre, narinig tayo para sa kanilang empanada. Tagal na ng mga yan din eh. Sila na talaga ang legendary din eh. Yan. Dadalawang variants pa yung luto nila. Meron pa silang beef saka chicken. Ari yung kanilang pork, bagong luto. Sarap na re. Ari ay 35 pesos. Yan. Freshly cooked to. First bite. Thank you, Lord. Init. Yung thick saka crunchy na crust. Tapos, yung loob, moist. Tapos, ang daming ground pork. A little sweet yung feeling. Are, lagyan mo ng hot sauce. Inam lalo. Sa mga hindi familiar, para siyang Jamaican beef patty with a thicker crust. Parang ganun. At ari naman ang medyo kakaiba sa kanila. Yan. Ari yung kanilang vegetable empanada. Yun. Na-realize ko kasi, hindi pa tayo masyado nagugulay ngayon na. Are, gulay. Try natin. I'm tasting a lot of cabbage. Tapos lots of peppery flavor. At yan, may bihon, kaya very filling din. So parang kumakain ng empanada na merong gisadong bihon na maraming cabbage. Parang gayon. Sayang lang, wala yung beef sa yung chicken na try din sana natin. Mamaya pa yata lulutuin. Pero, ari naman ay quick stop laang. Ari parang appetizer. Small snack laang kasi mamaya para sa ating finale, sa ating Taal Food Crawl. Isa sa mga sikat na kainan din sa Taal, Batangas. Kita-kita tayo doon. At syempre, pag ikinapatimos din ng isa, ay mapapa-take out ka sadya. Yan, narin na tayo sa Esteban Lome House. Ako'y taka din eh. Aray nasa kabilang side ng Taal. Hindi do sa Heritage Town. Pero kita nyo, pag sa daming nakain, magkakaalaman kung bakit. Ay, tanyo ga sa dami ng nakain.
Ari 9:30 pala ang not even lunchtime. Doon sa likod doon may nakain pa oh. Mukhang masarap nga din eh. Yan, natry ang kanilang menu. Simple lang. Yan, may iba't ibang klase ng lumi. Pero ano naman yan, siguro sa size, saka sa toppings, di ako makapili kung anong aking dadalihin. Yan, kakatuwa din silang nagawa ng kanilang Mickey noodles. Yan, may nakita akong gatong din eh. Ay, din ang pagbablanch ng Mickey noodles nila. Yan, gagawa sila ng ano, magmamasa ng pang Mickey noodles na dough. Yan, nagsimulang gayaan. Maya-maya yan ay magiging dough na. Tapos, ikakat yan kasi bablanch. Yan ang nakakapagod dyan eh. Magmasa ng gayaan. Yan, pa-flatten na. Oh. Ang sinaunang ganyan, yung kinakabayo. Siyempre ngayon, may machine na para mas mapadali ang buhay. Yan, yung halos paper thin na. Oh. Almost ready to cut na yan. Yan, pablanch na. Babanlian na para maluto ang noodles. Yan, di na naman ang pupor. Yan. Bilis bumusa. Yan, pwede na yun eh. Ready na yan itapix ng lumi. Kaya isasaw-saw sa sopa, iinan iyan. Pareho kanilang tapang-taan na tinatapping sila sa lumi nila. At sa tulyasi nga rin naman, hindi na magluluto ng lumi. Biruin mo yung fresh Mickey na ginagawa nila kanina laang. Ayan, isasalang na para gawing lumi na. Yung iba't iba nga nila na lumi iyan. Yung sizes naman, not sure kung pare-pareho laang. Pero yung toppings, definitely magkakaiba. So, depende na lang kung saan ka napapaibig na toppings. Kaya na rin naman ang kanilang atay, ina-adobo din. At kita nyo naman ang operasyon nila din eh. Grabe oh. Hello po sa inyo. Yan. Makikiabala ng kaunti sa inyong operasyon. Ito, silisilip. Kung luto ng Mickey. From what I can see so far, kaya sikat na sikat. Kabalitaan nga na masarap ang Esteban Lomi House ay unang-una yung Mickey noodles sila fresh, sila yung gumagawa. Tapos yung mga toppings sila, kita nyo naman, talagang lutuan din eh. Umaatikabong aksyon. And speaking of umaatikabo, rin na, yan, lalagyan na ng itlog. Kanilang lumi. Maya-maya yan, lalagyan na ng pampalapot. Yan, naalsa na yung Mickey noodles eh. So yung pagbablanch kanina, yun yung first level of cooking. Hari naman yung sunod. Hindi na natatapusin niya. Yan, papalaputin na. Maya-maya yan, malapot na. Ilan ang tauhan nila din sa kusinang area. Pero sa dami ka naman ng customer dun sa labas ng iyon. Eh, kailangan niyang karami-karami. Yan, ari na ang toppings natay na inadobo. At yan, nalapot na lumi. Naririnig ko na yung lapot eh. Kulang pa daw, kulang pa lapot, dinagdagan pa ng kaunti. Yo, binuhat na ang tulyase. Ang mga waiting na mga malulokong, sasalina na ng lumi. Yan na, tinatoppings na ang tapang taal. Ari ang sizzling chicken. Sizzling nga naman. Akala ko yung kusinang iyon, yun na lahat. Abay, may hiwalay pa na kusina para sa mga pansit naman. Di na daw ay pansit. Kaldo din daw ang gamit nila din eh. Gusto ng bawang, sibuyas, sili. Klaseng mga order ng kanisang hanga. Yan, mga gulay nila. Freshly cut. O hindi dapat to order ng pansit eh, pero sa nakita kong are, para ako'y mapapapansit ulit. Mga pampalasa nila. Klaseng tamis ang hangare. Nilagyan ng asukal at kanina may sili. Yan na rin lang ang ordering ko. Lalagyan pa yun ng kaldo. Matapos yun, kaldo ang kanilang gamit. Ayan, mainam. May pampalasa na, may kaldo pa. Nagisa muna ng atay. Tataping sinyan doon. Ay. Paapoy si Idol. May pampalasa ulit. Ang inadobo na atay.
Papalambutin lang ang ngiti niya. Abay, meron pa din ng isang station. Ang daming station. Tinalo ang mga hotel Ari naman yung Lechong Kawali Station yun. Opo. John, titilapsi ka na. Lechong Kawali yan, titilapsik nga yan. Lalo pag ganyan na medyo matagal pang maluto yun. Muntik na ako tamaan Pero sanay tayo ganyan sa mga tilapsikan ganyan. Pero iiwas pa rin tayo. Huwag natin sasadyain. Yan, di inihahalbos ang Lechong Kawali. Yan, di pinapalambot. May kaunting palasa na yan. Napaibig na rin sa Lechong Kawali. Yun, sa wakas, kakain na tayo din sa Esteban. Highly recommended din sa Taal, Batangas. Sa wakas, matitimusan ko na. And first look, alam ko na isa sa mga dahilan kung bakit ari sikat na sikat. Ang mura. Biruin mo to. Ito in-upgrade ko na kasi dapat chubby yung order ko. Ginawa ko ng Instagram kasi meron daw silang homemade siomai para matimusan ko din. Tapos yan, yung tapang Taal, Tapos meron ding pupor. Ayos na ayos yan. Tingnan yan natin pag ating hinalo. Yun, nakita naman natin yung lumi kanina. Tapos yan, may mga sarsa-sarsa ng tapang Taal. Humalo na. Di maglalasa nga naman iyan. Yan, di ka napapaibig dyan. Yan, lipat muna natin sa plato. Imusa muna natin, samahan na natin ng tapang Taal. First bite. Thank you, Lord. Normally, hindi ako fan masyado. Mas gusto ko sa toppings yung malutong. Pero ito, sarap din pala ng tapang Taal sa sa lumi. Nagdagdag siya ng alat saka ng sweetness. Tapos yung lasa ng lumi niya, malasa na rin. Yan, lagyan lang natin ng konting toyo mansi para malagyan natin ng sibuyas. Sarap. Kunin na rin natin yung siomai, yung kanilang pupor. Tapos kakatuwa yung lumi nila. Nakalagay kung ilang pirasong pupor, ilang siomai, ari may pupor. Lutong. Yung homemade siomai nila. Kita niyo yung siomai nila, meaty, Tapos may mga may carrots. Para siyang almost like Shanghai. Parang gayon. Bagay na bagay yan sa lumi nila. Gets ko na. Ang una kong concern, sabi ko baka sikat lang rin kasi mura. Pero bukod sa mura, masarap din. Bukod dun syempre, tsaka kakaibang mga toppings. Tapang Taal. Sakto nasa Taal. Babalikan ko yan. Dinin muna tayo. Yung chami nila. Kami sanghang, lechon chami. Yung pinaka-chami muna. Nandun yung tamis. Tapos yan, lumalabas na yung anghang. Iba rin kasi talaga yung yung fresh yung Migi noodles. Ibang-iba din. Kumain natin ng Lechong Kawali. Ay yung nagtitilabsikan kanina. Sa Tabasay tayo kakagat. Oh, wow! Sundutan muna natin ang chami na may atay. Ang sarap ng pagkaka-adobo ng atay. Pero, kalimutan ko muna yon. Grabe itong Lechong Kawali na to. Probably the best Lechong Kawali I've tried na nakatopping sa chami. Ang sarap nito. Dahil dyan, ari yung mga lechon chami na iuulam mo sa kanin. Sarap. Speaking of kanin, babawas muna ako din sa sizzling chicken ni Aisha. Naka-display na Para naman ma-describe ko sa inyo kung anong lasa. Yan, may gravy rin. Yung gravy niya manamis-namis. Yung chicken, salty, saka peppery. I have a feeling na na-overwhelm ng sarap ng lomi saka ng chami nila yung chicken. Ano man pinakita natin sa Taal food crawl na to, na ang Taal, Batangas ay it's not just about the St. Martin of Tours, the biggest Catholic church in Asia. Although, rightfully so, yun ang naging icon ng Taal, Batangas. Hindi rin lang dahil sa napakaganda ng mga heritage houses. Almost like you're in a time machine. Ang sarap maglakad-lakad. Ang sarap magmuni-muni. Pero it's also about delicious Batangas food, local delicacies.
Taal, Batangas. Ang sarap ng pagkain mo. Pero may na-miss ba ako na paborito nyo dito? Let me know in the comments. Babalikan natin yan. Are ang pinakamalaking balisong sa buong mundo. Ayan, dito natatapusin ang aking Taal, Batangas food crawl sa harap ng napakalaking balisong na to. Dine sa Onas, Batangas Blade sa Barangay Balisong sa Taal, Batangas. Siyempre, bukod sa simbahan, sa mga barong, sa mga heritage houses, sa mga pagkain, kilalang kilala rin ang Taal, Batangas sa pagbabalisong. At highly recommended na mapanood nyo ang storya na to. Panoorin nyo dito. Ang dami nating natutunan tungkol sa industriya ng pagbabalisong. At pagkatapos dyan, tuloy ang food trip natin. In case you miss it, ay umiikot tayo sa buong probinsya ng Batangas. All 34 towns and cities sa probinsya ay kakainin natin. Panoorin nyo dito. Doon natin itutuloy ang food trip natin. At syempre, huwag kakalimutan, click on the subscribe button and notification bell para kita-kita tayo sa future food trips. Thank you for watching. I'll see you in a bit.